Welcome back to another episode, Day 3 and Day 4 ng ating Cordillera Adventure Tour Level 3. Kung malate man ang alis, dapat willing kang malate ang dating sa gabi. Parating oras relo, hindi oras tao. Real time. Totoong oras yun. Diba? Sige. Pero to be honest, Nako po, hindi talaga maiiwasan ng mga eksena kapag ang lahat ay pagod na. Kakayanin kaya nilang tapusin ang challenge na to? Abangan. Mag-aalas 6 na ng hapon. Halos buong maghapon ni hindi sumilip ang haring araw. Welcome to the Mountain of the Gods na matatagpuan sa Barangay Butaw, Kalanasan, Apayao. Kasama pa rin ang 6 na magigiting na mga riders na buo ang loob na tapusin ang Cordillera Adventure Tour Level 3. Wala pang tiyak na matutuluyan at kailangan naming marating ang Abra para maghanap ng matutulugan. Bro, welcome back to Philippines. yes. Arigato. Arigato gozaimasu. Welcome to Bangged, Abra. Sa wakas may matutulugan na kami. Room 10 daw tayo, bro. Dito. Yan. Hi! Tayo mga gamit. Last one jacket ako na malinis. 2 jacket ko. Ano na? May paawis na. Grabe. What a day. What a day. Ang tibay, grabe. Anong oras na? Alas 11. Alas 11 na ba? 10:58. Pambira, no? Konting oras na lang pala gigising na naman kami para bumiyahe bukas. Pero kung wala naman kaming right na masabing pagod kami kasi nasasakyan kami. Sila talaga yung mga naka-bistro mang hardcore talaga na bumabiyahe. Buti na lang talaga at meron kami nadaanan na pwedeng kainan bago kami nakahanap ng hotel na matutuluyan. Meron po. Yung kanina mo. Ano nga tawag dyan? Empanado. Empanadang Iloco po, no? Ang nag-iisang bukas na kainan kahit 10 oras na ng gabi. Ikuha ka na. Ako na. Torosi. Anong lugar na natin? Nueva Era po. Nueva Era. Probinsya ng Abra. Tama, no? Magdi-dinner na kami dito. And then, aakit kami ulit ng kabundukan. Papunta ng, hindi ko alam kung Mountain Province ba yun or kung saan man. Pero, tignan natin. Buti na lang talaga at meron kami nahanap na pwedeng kainan. At least pagdating namin sa hotel, magpapahinga na lang. Ilang oras lang ang itutulog dito at bukas ay tutuloy naman ng biyahe. Siguro mga 6 AM or 7 AM mag-jump off ulit dito, ride out yon, and then maghapon naman yon na babiyahe para kompletuhin yung checkpoints and mga ibang mga photo ops ng mga naka-bistro. So far, kahit hindi tayo nagmumotor, na-enjoy naman natin yung pag-iikot ng Cordillera Adventure Tour Level 3. Mahirap pala. How much more yung level 4, 5, 6, and 7? Bro, no? Oo. Grabe yun, no? Grabe. Diba? Nasa kotse ka lang pero hirap na hirap. Hindi makagalaw. Akala mo nag-aeroplano ko ng pabuntang ibang bansa para hindi ka makagalaw doon sa loob eh. Kinabukasan, napaka-nostalgic sa pakiramdam. Ganito din ako dati nung ginagawa ko yung mga Philippine Loop noon. Morning.
Feeling ko hindi naman naghahamog. Feeling ko nagbo-moist lang yung aking camera. Okay na. Morning po. Kape tayo. Ready na. Third day. Nakakapagod na nakaka-excite. Alam niyo kung bakit? Sa araw-araw na bumabiyahe ka, araw-araw merong bago sa'yo. Araw-araw merong bagong matutuklasan. Good morning. Hi, good morning. Sa araw-araw meron ka ulit makikilala. Good morning, Bangged. Hindi ko naman first time na pumunta ng Abra, pero itong lugar na to, itong town na to, ngayon lang ako napasok dito. Ayos. Be strongs. Be strongs. Morning mga bro. What's up, be strongers? Let's go! Kamusta yung ride niya? Kamusta ride mo, bro? Riding on four wheels. Let's go! Sa biyahe na to, kasama natin ang Suzuki. Bago matulog, lahat ng mga motor ay chine-check yan. Riding Day 3, let's go! Ready na ang mga naka-V-Stroms. Naka-ready na rin ang navigation. Panibagong araw, panibagong pagsubok. Kung malate man ang alis, dapat willing kang malate ang dating sa gabi. Parating oras relo, hindi oras tao. Ano yan? Paano mo explain? Yan, 204 na yan pare. Yan yung marking ng Asian Highway Run. AH26. Basta pagka nakita mo yun, Babs, ibig sabihin, nandun ka doon sa daan na kung saan magdudugtong yun sa kasunod na bayan na pwede kang lumabas. Ayun yung mga national highway. DOTR yan, LTO at saka DOTC. Yung project nila. Now we... No. Itong dinadaanan natin nga to ay paakit na naman tayo ng bundok. The last time na dumaan ako dito gamit ang Suzuki Avenue din nun ay pababa naman ako. Pero maganda sa taas nito. Pero bago tayo makarating doon sa taas, sa arko ng Welcome to Abra na kung saan ay foggy doon, eh hihiluhin muna tayo dito sa zigzagan na to. Pero maganda ang daan. At sa sobrang ganda ng daan, mukhang nag-enjoy talaga ang mga naka-V-Strom. Pilihan na lang silang nawala sa harapan namin. Buti na lang talaga at mayroong mga stopover na tulad ng ganito. Yung nagkakaiwanan, pero pagdating sa ganitong lugar, eh nagkaantayan. Sa ngalan ng pagkain. Punta kayo dito, may libre silang pinaan dito, merienda. Mushroom ng pine tree, inaadobo. Maliban sa mga merienda, eh meron din mga binibentang mga gulay dito. At hindi lang yon, may pa-sightseeing pa. Meron din dito mga falls. Sarap! Yeah! Ano ba tawag po sa lugar po na to? Tubong o tubong? Tubong. Tuloy ang biyahe natin. This time, kami ang nauna. Sino ang nagsunog? Hay na ako eh. Eto na naman tayo. Dahil nasa tuktok tayo na kabundukan, eh malamig at naghahamog na naman. Sa ganitong lugar masarap mag-camping. Imagine ko na dito yung camper van natin, nagluluto-luto tayo dito ng mainit na soup, mga ganyan. Masarap. Naantay lang natin yung mga kasama natin kasi nahihirapan silang bumiyahe kasi nga zero visibility dito. Kaming mga nakasakay dito sa Arvilla, nakastop lang kami dito na habang nag-aantay sa kanila at ina-enjoy namin itong napakalamig na panahon na to. Sobrang lamig pero kakayanin mo yung lamig kasi nga sayang kapag hindi ka lumabas ng sasakyan at ramdamin at enjoyin yung ganitong klaseng weather na hindi mo naman madalas na-experience sa mga lugar-lugar na mga pinupuntahan natin, di ba? At dumating na nga ang mga riders ng V-Strom Adventure Philippines. Suzuki V-Strom 250 SX Parade, let's go! Katakot-takot na mga landslides ang dinadaanan. Hindi lang lupa, kundi mga bato. Mga kalsadang kakaayos lang ulit dahil sinira ng mga landslides.
puting-puti na kapaligiran na halos wala ka nang makita. Nagkakagulatan na lang kapag merong sasakyang bumubulaga. May mga rider na kapag malapit na ang finish line, tumatamlay. Pero itong grupo na to, parang hindi nauubusan ng lakas. Paano ka mauubusan ng lakas kung ang ruta nyo ay papunta na ng Sagada? Tanghaling tapat at napag-iwanan na kami. Kaya huminto muna kami dito sa poblasyon Kadamayan, bayan ito ng Balbalan, para mananghalian. Ang talas ng mata mo dun sa sisig. I love sisig. Sisig! Isa pang dahilan maliban sa gutom ay kailangan muna naming huminto dahil ang Kuya Sherwin namin ay sumasama ang pakiramdam. Sisig dapat. Oo. Alam mo yung nakita mo lang yung tarpaulin na sisig, laway na laway ka na. Tapos nung pagkatanong, Oh. Paano yung face ng frustrated na walang sisig? Wala na, hindi ko na ma-express. At dahil wala naman palang sisig, ay nauwi kami sa lobby. Okay, update. We're back in Bontok Big. lutang na. Nag-stop kasi ako mag-drive ng sasakyan kasi kailangan na magpahinga ni Kuya Sherwin. Yung ating kasama sa Suzuki na mag-drive. Ngayon ay nag-renta lang kami dito sa Glet. And then ngayong araw na to mismo, bago lumubog yung araw, kailangan natin marating ang Sagada. Kaya konting pahinga lang dito, merienda, chicha-chicha lang kung ano-ano. Konting pahinga, and then diretso agad tayo, pasagada tayo, and then kung kakayanin, kung ano pa yung mga dapat kailangan matapos ngayong araw na to, kung kakayanin ay kailangan yung matapos. Iba yung excitement na babalik tayo ng Sagada. Aakyat tayo doon na tayo-tayo lang. Ang V-Storm Adventure Philippines ay hindi makontak sa mga oras na ito. Nawawala-wala ang signal at wala rin gaanong internet. Mahigit 2 oras ang biyahe papuntang Sagada kung manggagaling ka ng Buntok. At habang paakyat ng Sagada, meron ako nakitang kakaibang bahay. Uy! Yung ba yung baliktad na ano? Nadaanan natin yung baliktad na bahay. Welcome to Sagada. Ano? Baka daming pwedeng tulugan dito. Narating na natin ang sentro ng Sagada. Pastro lang tayo dito. Imbis na dito kami lahat magkikita-kita, hindi na daw. Sa kadahilan ng marami pang checkpoints ang pupuntahan ng ating mga kasama. Sa arko ng Sagada, pwede na magpa-picture doon para sa checkpoint. Diba? And since na andito na tayo, grinab ko na yung chance na malapitan ang baliktad na bahay. Bukas yata siya eh. Saan ba yung ano? Bili kayo muna tayo ng kape. Kung gusto nila ng kape. Gusto niya lang kape? Tara. Kapag tayo trip. Oo, di ba? Kasi sayang naman yung pagpunta dito kung dadaanan lang din natin. Isang wow. Happy by the crowd. Oo, di ba? Pero parang meron pang isang ganito. Bro, parang yung nakita ko sa video, parang meron pang isang ganito na baliktad na bahay. hindi ko sure pero it's my second time around here. Ito talaga dinadayo ko. O sige, aalamin ko. Talagang aalamin ko yan. At tama nga ako na meron pang isang inverted house na makikita sa Mankayan, Benguet. Ito ang tinatawag na Kada Inverted House. Sarado? Oh, patay. Ano ba yan? Pero at least na-unlock natin yung bahay na baliktad. Magkakapisa na tayo dito pero hindi nagkataon din na close pala. So, picture lang tayo dito kasama yung mga
pamilya natin sa Suzuki, and then diretso na kami pa Quirino, and then to Cervantes ngayong gabi. Patapos na ang third day ng Cordillera Adventure Tour Level 3. At dahil taga Baguio ang ating kaibigan na si Jerome, ang trivia niya, hindi daw ito nakikita kapag makapal ang mga ulap. Ako rin may trivia. Pero meron din ako sa iyo ng trivia. Ito bro, hindi mo rin ito makikita sa evening. Oo naman. Yung kasama ko malapit na babae. Alas 8 ng gabi ay magkakasama na kami. Sabay-sabay na kami patungong Cervantes. Walang mauuna, walang magpapahuli. Kailangan naming marating ang Cervantes bago mag alas 9. Sa kakamadali, hindi na namin nagawang huminto at kumain ng hapunan. Magkwentuhan lang at mag-inuman dyan, at ako yung nagbi-mini camping dito. Ito ay patago lamang. Wala kasi kaming hapunan. Pero mga ganyan, hindi yung pwedeng walang paraan. Magagawa ng paraan. Kahit na hindi tayo ng motor. Yung mga side bags ko doon sa Bistrom, dinala ko lahat ng mga ibang portable lutuan ko. Mabibitin ako dito. Pag naubos to, magluluto ako ng isa pa. Hindi na kasi kami nakabili ng mga pwede naming kainin ba, i-take out dito. Kasi ditong lugar na pinuntahan namin, 9 PM, curfew. Nagsasaraduhan na lahat ng mga establishments dito. Pati mga bahay, mga gate, sinasara na. Pero at least all goods na tayo. Hindi man naging madali sa amin ang magdamag dahil sa sitwasyon. Masaya pa rin kaming gumising kahit na kumakalam ang aming mga tiyan. So help me God! Ano to? Bro, may liwanag ako nakikita. Sarap! Nag-offer ang aming Kuya Sherwin na gawin itong pagkakairo sa amin. So sana alam niyo itong ginagawa niya, di ba? Sarap ng pakiramdam, bro! Sarap! Wala. Nakikita mo ng liwanag. Oo bro, parang ako sinusundo ah. Parang ang sarap na ba sumama lagi sa Suzuki. Kaya meron na tayo taga-massage. Chiropractic. Okay, good morning. Final day, day 4 ng cut level 3. At nasa sentro tayo ng Cervantes. Sinanglaw meron? Oh, sige. So kain muna kami bago kami tumuloy. Ang ruta namin ngayon ay mula dito sa Cervantes, La Union area, merong Quirino, babalik ng Baguio, at kung ano-ano pa. Wala akong mapang hawak pero ito yung last day. Ito ang pinaka nakaka-challenge at nakaka-pressure sa mga nakamotor kasi wala na silang ibang pwedeng gawin ngayon kundi tapusin to. Abutin mo silang gabi o abutin mo sila ng madaling araw. Mamaya kasama kami, tatapusin namin ito ngayong araw na to dahil marami na kami mga ibang dapat gawin kinabukasan. Good morning, Joey Marquez. Yeah! Good morning, yo. Morning! Good morning, Mr. Kamay sa umaga. Good morning, Mr. Sidebumps. Yun. Good morning, teacher. Teacher! Good morning. Breakfast na kami mabilisan. Pero alam niyo ba kung ano pang isa nakaka-pressure? Sir, side na. Sinachani ni mga coins. Wala na. Wala na, basta yung budget na. Pati na kayo ni John. Bunso. Naiyak ako, pre! Anong nangyari? Walang pera, wala! Sige kay mami.
Oras na para bumitiw sa kanila para mas mabilis ang takbuhan. Mauuna na kami sa mga lugar kung saan aantayin na lang namin sila. Welcome to Ilocos! Yeah! First timer, let's go! Napakapayapa ng lugar na to. Mga nasa 30 minutes na kami nag-aantay dito. Hindi pa namin makontak yung mga kasama namin kasi nga nawawala ng signal sa mga kabundukan. Pero for sure ay bababa yun sila dito at magkikita-kita kami. At habang nag-aantay kami sa kanila, magla-lunch kami dito sa tanging dalawang kainan dito na bukas ngayong araw na to. Pagdating nila, tuloy ang biyahe natin, paakit na kami ng Baguio at dito na magtatapos ang ating Cordillera Adventure Tour Level 3. Alright, day 5. Bababa na tayo ng Baguio. At matagumpay na natapos ng Vistrom Adventure Philippines ang Cordillera Adventure Tour Level 3. Exciting at nag-enjoy din ako na makasama sila, na makitang ginagawa itong klaseng mundo ng pagmumotor. May mga off-roading na yan. Sa mga susunod, gagawin na natin yan. Magpagaling ng mabuti ng ating likod, ating balakang, para maging fit na tayo sa mga susunod na mga ganyang klaseng aktibidades pagdating sa pagmumotor kasama yung ating V-Strom 250 SX na to. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung anong papangalan ko. Tulungan nyo nga ako kung anong papangalan natin dito. Ilagay nyo dyan sa comment section kung ano yung mga naisipan nyo na pwede nating ipangalan dito sa ating V-Strom 250. Mag-aalas 8 pala ng umaga at tayo ay pababa na ng Baguio, pero hindi tayo uwi muna ng Bulacan. Dadaan muna tayo ng Bocod, and then madadaanan yung Ambuklao Dam, labas to ng Bambang, and then nasa Solano, Nueva Vizcaya na tayo. Mula Baguio hanggang Nueva Vizcaya sa base camp natin ay nasa 3 oras at kalahati lang ito. So dito muna ako dadaan para at least ma-experience ko rin na shortcut from Baguio going to Vizcaya, going back to Bulacan. It's all coming back to me now. There are moments so cold and there are flashes of light. Everything in the nung nakikita ko yung grupo ng V-Strom Adventure Philippines na magkakasunod, sarap makita. Minsan pala kailangan mo rin mailagay yung sarili mo na nakikita mo sa iba yung dating ng ginagawa. Sana dumating yung araw na magawa na rin natin yung mga baldugan na yan na mga ride na ganyan. Pero sa long ride naman, walang problema tayo. Makakapag long ride tayo kahit gaano tayo kahaba. Hindi lang tayo pwede sa tagtagan na matatagtag kasi baka mamaya yan maparalisa tayo ng 2 linggo na naman. Bago ang lahat, gusto ko muna pasalamatan ang aking Suzuki Philippines family. Unang-una kay Ma'am Eds, kay Sir Johnny, kay Sir Sherwin, kay Ma'am Jel na siya talaga yung nag-asikaso rin sa amin pagdating sa accommodation, sa food namin dito. At kay Kuya Jojo, siya yung nag-aalalay sa mga motor na kailangang ayusin. At syempre, shout out sa V-Strom Adventure Philippines. Kay Sir Pat na president ng VAP, shout out, at sa lahat ng mga members. Ang kukul yung lahat. At kung ikaw ay umabot dito sa dulo, comment ka lang dyan sa comment section. Suzuki, oras na para magmotor. So paano? Hanggang dito na lang.
Pagkita-kita tayo ulit sa next upload natin. Life is good dito sa kabundukan ng Cordillera. How many lives